Ay, para hindi ka magkasala. Kailan ka nagkakasala? Yung nakalimutan mo may Diyos. Diba? Hindi naman siguro. Minsan nga nag-iisip ka pa, ginajustify mo pa, siguro di naman ako nakikita ng Diyos ngayon. Sa totoo lang, sabi ng konsensya mo, nakikita ka? Hindi ako nakikita. Nakikita ka, hindi. O, naisip mo yung 1 John 1:9, hindi na ako ng tawad. No? Ganun po. So, when you always remember God, it has a big difference. No? Pagka, di ba na, kayo ba'y nagagalak lagi na kapag sa buhay natin, lagi ninyong naalala si Jesus? Amen? Amen. Di ba nagnanais nga tayo, sana lagi natin naalala si Lord. Pero bakit gusto natin, kaya lang hindi natin maalala sa lahat ng panahon? Kaya nga meron tayong mga Christian discipline, di ba? Nagpipray ka ba araw-araw? Nagbabasa ka ba ng Bible? Because those are the things that remind you about Him. Amen. Kung hindi ka nagpipray araw-araw, natural, linggo mo lang maalala kasi, ay, simba, oo, Jesus, okay, halika, tayo na. Yun lang. Di ba? Kaya napaka-alaga mong unawaan po natin ito ang kahulugan ng ating binasa. We must remember Him because He is the most valuable person in the universe. Amen? Dapat mong malala lamang si Jesus sapagkat siya ang pinakamahalagang personang ibinigay ng Diyos sa buong sansinukob. No? Napakalalim ko rin mga Tagalog yun. Ako'y nahawa ni Brother Mar. We must remember His death because it is the most important death in history. Maraming mga sikat, mga husay, kilalang mga taong nangamatay na walang epekto ang kamatayan. Minsan, minamatay na nga yung sikat na detective character, di ba? Okay, ewan ko kilala niyo, hindi ko kilala. Matanda, kilala pa ng tatay ko yun. Pero nakikita ko siya sa mga TV shows. Now, ang kamatayan ni Jesus ang pinakanaibang kamatayan sapagkat ito ang nagpabago ng mundo. Hindi lamang ng mga taong makikilala siya, kundi maging ng buong nilikha. Amen? Yan po ang kahulugan noon. Kaya dapat nating malaman mga kapatid, ang pag-alaala, sabi dito sa talatang binasa natin, na tuwing kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng saro, inaalala natin ang kanyang kamatayan. Inaalala natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Bakit mahalagang maalala natin? Para magkaroon tayo ng labis na pagsamba. Bakit? Kung hindi dahil sa ginawa niyang iyon, wala tayo ngayon. Wala tayong kapatawaran. Dapat tayo lahat patungo sa impyerno. Wala tayong pag-asa. Wala tayo. Wala. Pero dahil doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na iba, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay. Nang mundong ito ay patungo sa kamatayan. Kaya dapat nating maunawaan mga kapatid. Alam niyo po ba, naalala ko tuloy, maging pagdating daw natin sa langit, naalala ko nung magpakita sa kapahayagan kay Apostle John, yung pinakita sa kanya vision of heaven. I remember that even in eternity in heaven, babasahin po natin kung bakit napakalaga, inaalala pa rin. Sabi po dito, then I looked and I heard around, sabi sa Revelation 5:11-12, the throne and the living creatures and the elders, the voice of many angels. Ito yung lugar ng kalangitan. Numbering myriads of myriads and thousands of thousands. Ito na yung mga anghel, mga nakita ni John doon sa kalangitan, saying with a loud voice, marahil, umaawit sila. Anong inawit nila? Worthy is the Lamb who was slain. Remember that? Inaawit nila yung kamatayan, yung pagkamatay ng love of God ni Jesus. Remember that even in heaven, we're going to treasure and remember. Bakit? Kung hindi dahil doon sa kamatayan ng Lamb of God na ito, wala ka sa heaven. Amen. Kaya nga pag-alaala sa ginagawa ng Diyos ay pag-alaala na ang Diyos ay dapat, alam niyo po ba kapag may ganun tayong puso at kaisipan lagi sa Diyos, lagi tayong may pagsambat, pagpapasalamat. Kasi naalala mo talaga, lahat na nangyayari sa iyo may kinalaman ang Diyos. Ang Diyos ang may sanhi, ang Diyos ang nagbigay. Hello? Amen. Kaya napakahalaga mo unawanan. Sabi dito, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Napakahalaga niyo po ba? Kung kayo bibigyan ko kayo ng practical way to understand this, kung kayo po ay maraming problema at akala niyo wala ng solusyon ang problema, kung marami kayong pagsubok, just remember God and makikita niyo po, mayroon palang solusyon ang problema niyo. Bakit? When you remember God, because not just one time that you have that kind of problem probably in your life, and then look at you are here still right now, meaning to say, God has been faithful to you ever since. Therefore, even right now at your very moment, at your very problem, He's still faithful because the Word of God says He's the same yesterday, today, and forever. Amen. That is the power of
remembrance. Amen. Alam niyo bang ginagawa ng kaway? Di ba, katulad niyo nakikinig kayo ng Word of God. Hello? Amen. Nakikinig ka ba kayo? Hello? Amen. Oh. Ang gagawin ng kaway mamaya, pag, ano ka, kumusta yung message? Ang ganda. Ano ba? Ano nga ba? Parang nakalimutan mo kagad because the work of the enemy is to steal the word from you. Alisin sa'yo sa memory mo. Di ba naalala natin ang parable of the sower? Kaya napakalaga malaman at maluhan po natin ang lagi nating maalaala. Sabi nga po ng psalmist, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. Ito po ang sekreto ni David kung bakit siya'y malapit sa Diyos, nagpupuri lagi sa Diyos, dahil mayroong klaseng kaunawaan si David ng sekreto ng kanyang kalakasan. Ang sekreto ng kanyang tagumpay ay yung laging naalaala niya ang Panginoon sa buhay niya. Hello? Amen. Purihin po ang Panginoon. Upuin na natin ang ating mga kapatid na kararating lang. Yun po ang unang katotohanan. Sa ating pong text na ginamit, that we worship Christ by remembering Him. Yes, tandaan po natin, yung ating Lord's Supper is a tangible reminder of Christ. Time after time, every time we celebrate that. Actually nga po, ginagawa nga lang natin ang Lord's Supper once a month, diba? But again and again, it is a kind of reminder to us, sabi dito sa ating text, that our hearts should feel the preciousness of remembering Christ, and we should have to tremble at the prospect of forgetting Him. Manginig ka kapag makalimutan mo si Lord, kawawa ka. Diba? Are you thinking about that way when even for a while you can forget God? Kahindik-hindik na katotohanan kung ang Diyos makalimutan mo sa buhay mo. Hindi ba? Kaya alam niyo po ba, when you are attending the church, bakit natin sinasabi, maganda ka sa church? Kasi even your sister or brother will remind you about Christ. Di ba? Pag nakita mo si Sister Jo, ay, si Jesus, mahal na mahal ko talaga. Kasi nakita ko si Sister Jo kapatid ko siya. Pag nakikita ko siya, di ba? When you see each other, when we have this kind of fellowship, you are being reminded that you belong to God's family. Amen. Therefore, you are reminded of God. Amen. Amen. Pero pag napunta ka doon sa mga barkada sa libutan kung sino man, ng mga Poncio Pilato sa labas, makakalimutan mo siguro ang Diyos, lalo pag kung ang dala nila ay ibang klaseng impluensya sa inyo. Di ba? Kaya nga, huwag ninyong isipin na ito ay isang kabigatan sa inyo na pupunta naman ako sa Diyos, linggo na naman pupunta. Makikita. Kaya lalo kung naiinis kayo sa mga ibang kapatiran, mali. Huwag ka mainis, makakasabi ko nga lagi. Huwag mo kainisan ang kapatid mo kasi makakasama mo yan habang eternity sa heaven. Di kung gano'n, maiinis ka hanggang walang katapusan sa langit. Diba? Kaya napakahalaga maunawaan po natin na lahat ng mga bagay nito nagpapaalala sa atin sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yan ang unang katotohanan. Kung gaano kalaga ang maalala mo lagi ang Diyos. Kung gaano kalaga sinabi ni Jesus ng ganitong gawain, ang banal na hapunan, nagpapaalala lagi sa kabutihan niya. Kung wala si Lord sa ginawa niya, wala kang buhay na walang hanggan. Amen. Kung wala si Lord sa ginawa niya, wala kang kagalingan. Amen. Kung wala si Lord sa ginawa niya, kung hindi ginawa ni Lord yung kamatayan na yon doon sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pag-asa. Amen? Amen. Kaya nga napakabuti ng Panginoon. Kaya sarap talagang alalahanin lagi ang ginawa niyang yon sa ganitong panahon. Pangalawa, we worship Christ by proclaiming Him. So hindi po lamang pag-alaala, sabi dito sa ating talata verse 26, ang sabi dito, for as often as you eat this bread and drink the cup, you